Opisyal nang binuksan ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF ang 5th International Islamic Finance Conference sa Pilipinas. Tinalakay sa programa ang mga polisiya at programa para sa aktibong partisipasyon at kapakanan ng Muslim Filipinos sa bansa. Tunghayan natin ang balita ni Paul Montibon. Sa 5th International Islamic Finance Conference na ginanap dito sa Pilipinas, muling pinagtibay ng National Commission on Muslim Filipinos ang kanilang kontribusyon sa pag-unlad ng bansa mula sa iba't ibang serbisyo at programa ng mga Muslim Filipinos para sa pambansang kaunlaran. Sa ikalimang taon ng International Islamic Finance Conference, muling namayagpag ang Pilipinas bilang host country. Isang pagtitipon ng pagkilala sa malaking kontribusyon ng Muslim Filipinos sa pambansang kaunlaran, gaya ng pamumuhunan, pagpapayaman ng kultura at tradisyon, hanggang sa partisipasyon nito sa paggawa ng polisiya sa mas matatag na Muslim sector sa bansa. Ayon sa Direktor ng NCMF, mahalagang aktibidad lalo na sa larangan ng Islamic banking dahil malinaw ang ambag nito sa inclusive growth, financial stability at pambansang kaunlaran, partikular na para sa Muslim Filipinos. What actually we're trying to establish here is the financial ecosystem framework. In 2019, Republic Act 11439 or the Islamic Banking Law was enacted into law, and in 2021, the IRR was under the Bangko Sentral ng Pilipinas. Now, if you can notice of the investments coming from the Arab countries, especially the Gulf countries, GCC countries, mostly of their investments go to United Kingdom and United States of America, and only very few percentage that goes to the Philippines. This is because of financial ecosystem for Sharia compliant is not yet established, because Arab countries, especially Arabs, only invest through Sharia-compliant financial systems. So that is actually what we are trying to achieve at this point of time. This is actually for the national and regional development of the Philippines. Sa ngayon, kakaunti pa lang daw ang pumapasok sa Islamic banking sa Pilipinas dahil sa iilang dahilan gaya ng wala pa halos full-fledged Islamic banks at Islamic banking windows sa bansa. Ikalawa, kakulangan sa kaalaman at impormasyon. Marami pa ring Pilipino, Muslim at non-Muslim ang hindi lubos na nakakaunawa kung paano gumagana ang Islamic banking at ano ang kaibahan nito sa conventional banking. If you can notice, we are surrounded by conventional banks around this conference who have a window for Islamic banking and finance. But what we are trying to achieve is for the conventional banks to open a window for Islamic banking and finance. And inshallah, we look forward that foreign investments coming from the GCC and Arab countries goes to the Philippines. Oras na nila para maisabay ang Islamic banking sa pambansang sistema ng pagbabangko dahil malaki ang potensyal nito sa ekonomiya ng Pilipinas, lalo na't malaking kontributor ang Mindanao region sa pinansyal na aspeto ng bansa. It is important for every Muslim Filipinos to have access in the Islamic finance, should we say, because this access will help them alleviate their situation in our society, because we know for a fact that our Muslim brothers and sisters are guided by the Muslim teaching on the commerce side, the Sharia law, and things need to be compliant before they can access. Now, with this, the Islamic financing, or they can access now with the support of Sharia compliant takapul. This will also help for them to access the product available in the conventional form. Para naman sa Finance Department ng Pilipinas, ikinatutuwa nila ang inisyatiba ng komperensya lalo na sa mga Muslim Filipino communities para mapalakas pa ang pagpasok ng Arab banking services sa mga Pilipino at may pagmalaki ang produktong halal ng Pilipinas patungo sa labas ng bansa.
We appreciate very much all the contributions of our fellow Filipinos in the South, in Mindanao. The Muslim community is an integral part of our economy and very important to our economic growth story. With that, the Department of Finance continues to support the Muslim community, especially all its financing needs and products, from the SEC to the Insurance Commission to the BIR, to passing the Islamic Banking Act. The Department of Finance has been fully supportive of all these measures to really help improve Islamic financing for our fellow countrymen. Itinatag ang NCMF noong 2010 bilang kapalit ng Office on Muslim Affairs. Layon nitong tiyakin ang aktibong partisipasyon ng Muslim Filipinos sa paggawa ng polisiya, pangalaga sa kultura, pagpapaunlad ng kanilang mga institusyon. Sa Islamic Conference na ipapaliwanag at na ipapakilala ang Islamic finance at banking sa mas malawak na sektor na umaayon sa paniniwala at pangangailangan ng Muslim Filipinos. Nagbibigay rin ito ng oportunidad para sa kabuhayan at negosyo sa pamagitan ng Sharia compliant financing, microfinance at takaful na nakatuon sa task sharing at totoong ekonomiyang aktibidad. Makikita dito ang pagsusumikap ng NCMF na paunlarin hindi lamang ang kabuhayan at edukasyon ng Muslim Filipinos, kundi pati ang kanilang papel sa lumalawak na Islamic finance ecosystem sa bansa at rehiyon. Patuloy na isinusulong ng komisyon ang mga programang ito bilang tulay para sa mas malakas na boses at kontribusyon ng Muslim communities sa pambansa at regional na kaunlaran. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ako si Paul Montemon, SMNI News.